So magandang araw mga kababayan ko, mga ka-DDS. Welcome to my DDS Forever channel. Ay, napakarami po nating issue na pag-uusapan. Recently lang ng Monday, yung pag-takedown po ng Facebook sa government network na may kinalaman po sa military and police. Kung di pa po kayo nag-subscribe, please subscribe na sa aking channel upang maging updated po kayo sa aking mga latest video. Facebook, listen to me. Pinasok na po ng dilawang virus ang Facebook. Would you believe it? We allow you to operate here, hoping that you could help us also. Now, if government cannot espouse or advocate something which is good for the good of the people, then what is your purpose here in my country? What will be the point of allowing you to continue if you cannot help us? Ayun ako mga kababayan, malayo pa po ang laban, hindi po natin alam kung nasan po nakaposisyon yung ating kalaban. Ngayon heto naman po, Facebook. Nang Lunes lang po sinabi ng ating presidente, yung kanyang sama ng loob, dahil tinake-down po ng Facebook, ng fact-checker ng Facebook, ang advocacy, ang network ng military and police sa Facebook. May sinabi pang ating Pangulo, di ba, sabi niya, he accuses the Facebook of helping and encouraging communists by blocking the government efforts. Yun nga sa Facebook, may effort po ang gobyerno na para matrace, matrack yung mga NPA, yung mga komunistang nanggugulo sa bayan natin. Halatang halata na galawang dilaw to, may kinalaman ng dilawan sa mga galaw na to. Kakutsaba nilang mga NPA, mga rebelde, hindi po natin alam, pero ang liwaliwanag po. Nagtutulong-tulong sila para mapataob po ang rehimeng Duterte. Tapos nagtutulong-tulong sila, di ba sabi ko nga si Susan Wild, kamakailan lang nagsalita. Putulin ng pagbibigay ng financial assistance sa mga police and military natin. Ngayon heto naman po ang liwaliwanag. Yung network ng military and police tinanggal. Yun po sanang network na makakatulong po ating bayan upang masug po ang mga terrorist activity sa Pilipinas. Yan pa ang tinanggal. Ay nako, saan na lang po tayo pupulutin. Ito nga sa mga nakaraang vlog ko yung tinakil ko yung tungkol kay Marcos Gold. Ang daming mga comment. Sabi nga nila, ang Amerika, yung CIA, yan ang may pakana, kinidnap po nila si Marcos. Imbis tinadalin sa Hawaii, nang umalis ang Marcos sa Malacanang, dinala ron sa Hawaii. Hawaii to Hawaii. Tapos kinuha po lahat ng gamit nila, pati yung mga pera. Alam nyo mga ka-DDS, napakayaman ng Pilipinas. Siguro ayaw lang ng mga bansang tong mayayaman, o kaya yung gold. Kasi alam nyo po, ang Amerika, bangkarote na. Ang talagang umuunlad po na bansa ang China. Ang presidente po natin matalino. Parang umiiwas-iwas na po siya sa Amerika. At yung Amerika naman po, ang parang asong ulol na hahabol po ng habol sa atin. Pero our president is trying to balance kasi napakarami pong problema ng mundo. Tulad ng pandemic, hanggang ngayon nasa pandemic pa tayo. Tapos, isa pa tong Facebook, nakakadagdag sa problema. Paano na lang yung katulad ko na sumusuporta sa ating Pangulo na ang hangad lang ay makita kong pagbabago sa Pilipinas? Kasi we deserve to be like any other country na maalawan ng pamumuhay. Sa Pilipinas po nakakalungkot. Marami pong ginagawa ang ating Pangulo para maibsan man lang kahirapan ng Pilipinas. Yung mga infrastructure project na ginagawa, sustainable development po yan, pagkaya natapos lahat. Pagkayan umandar na, marami pong mga kababayan natin na magkakaroon ng trabaho. Ito po may papakita po ako kasi yung mga nakaraang vlog ko, kinumpara ko po. Ang gawa ng sinasabi niyong bastos na Pangulo, dun sa disenteng panot na Pangulo. Kita niyo may ipapakita po ako. Heto po,
Heto po yung tulay na pinagawa ni Panot. Tulay na walang ilog. Saan papunta yan? At heto naman po ang tulay. Isa lang sa libu-libong tulay na pinagawa ng ating Pangulo. Maayos, matibay, maganda, maluwag. Malapad, kaaya-ayang magbiyahe. Yan po. Heto pa po yung isang tulay na milyon-milyon ang ginastos ni Panot. Kung natatandaan niyo po yung wooden bridge sa Zamboanga, na ang dami po nilang bumagsak kasi po hindi na kaya yung weight ng tao. Yan po. Di ba katawa-tawa nagbagsakan sila? Ano pa? Yan ang gawa ng disente ng Pangulong Dilawan. O meron pa ako papakita mga ka-DDS. Saan kayo nakakita ng toilet na walang divider? Alang namang gamitin yan, maghuhubad kayo, tapos makikita ng isang gagamit. Ay nako, nakakasuka tingnan mga ka-DDS, tingnan nyo. Yan ang gawa ng disenteng Pangulo ng Dilawan. Kahit nga yung toilet namin dito sa bahay, hindi ako papayag ng ganyan, na walang divider. Ano pa yung mga proyekto ni Pinoy? Meron nga sa hulo ng nasa hulo ko, yung pabahay, ang liliit. Heto po. Maganda lang po tingnan sa labas pero ang liit po niyan. Nakita ko po mismo, ako po nakakita. Sabi nga ng bayaw ko, walang, ayan po pabahay sa mga pulis. Sabi ng bayaw ko, ayaw na mga pulis na mga militaring tumira kasi unang-una walang mga patubig, walang gripo, walang kuryente, maliit, mainit. Ngayon ang tumitira na lang yung mga homeless na mga tao, yung talagang mga walang-wala, pinatirhan na lang dyan para mapakinabangan. Ito pa po mga ka-DDS, papakita ko. Hospital, 2012 nang sinimulan kay Pinoy. Hanggang ngayon di pa gawa. Tapos ang gagaling na mga ibang nagko-comment sa akin, ma'am, hindi po totoo yan. Nagsimula po lahat yung mga proyekto na yan. Sa panahon ni Pinoy, tinatapos lang ni Duterte. Ganito po yon. Merong mga bagay na hindi po natin talagang pwedeng matapos, lalo na yung mga naglalakihan. Tapos gahol ka na sa oras. Naiintindihan po natin yan. Pero merong mga proyekto tulad nito, hospital. 6 na taon matatapos yan eh. Ganyan kasi hindi naman kalakihan yung hospital. Iniwan nakatiwangwang. Kasi alam nyo kung bakit? Malapit na po yung eleksyon. Kailangan nilang lumikom ng pera kahit saang sangay ng ahensya. Kahit nga yung Yolanda Fund, ginamit nila yung mga donation galing sa iba-ibang bansa. Kaya hindi po naipamahagi. Tapos hinayaan nilang mabulok yung mga donasyon ng mga pagkain, mga damit. Kasi pre-occupied na po sila sa presidential campaign. Yung mga Yolanda Fund, binulsa lang nila. Nasa na? Tapos, ang Pangulong Duterte pa, ang siyang nag-ayos lahat ng mga iniwan yung proyekto na nakatiwangwang, na nabubulok. Tapos, ang lakas ng loob niya sabihin, proyekto ni Panot yan, ng presidente niyong Dilaw. Naiinis ako, kaya tinanggal ko yung comment na yun eh. Sabi ko, you should know what you're talking about. Alam niyo lahat ng ginagawa ng ating Pangulo, ang makikinabang, tayo rin lahat mga Pilipino. Kaya yung 3% na naniniwala dun sa mga dilawang politiko, tulad nila Grace, tulad nila Trillanes, Risa Hontivirus, mag-isip-isip po kayo. Sila merong nagpipinan sa kanila kaya hindi sila kaawa-awa. Who knows? CIA sa Amerika. Si Lloyda Nicholas Lewis, yung bilyonaryang Pilipina, dun sa Amerika. Paano po yung mga maliliit lang na Pilipino na sumusuporta sa inyo? Mag-isip-isip po kayo. Heto ba yung pinagmamalaki yung proyekto? Eto, kubeta. Tulay na walang ilog. Tapos tulay na nagiba. Tinipid yung budget. Ay nako. Tapos ngayon hetong Facebook, halatang halata. Nagkukunayb kayo. Parang yung time ng Bikoy. Yung nagsabay-sabay halos naglabasan,
yung mga black propaganda. Di ba bago yan, yung Manila Bay, tinira nila ng tinira, keso Dolomite issue, keso may mga tilapyang nangamatay mga isda dahil sa Dolomite. Pero hindi kayo nagtagumpay. Tapos heto naman ngayon, Facebook. Ano susunod? YouTube? YouTube, tapos Instagram, Twitter. Naku mga kababayan, tayo po binabalot ng kadiliman ng dilaw, hindi po ni Duterte. Yung sinasabi ni Leni Robredo, ang Pilipinas nababalot ng kadiliman dahil kay Duterte, sila po ang bumabalot sa atin ng kadiliman, yung kanilang mga black propaganda, yung mga fake news nila, yung pagkokontrol po nila sa social media dahil ayaw na ayaw nila yon. Ito nga, parang medyo may nakatanggap ako na isang message. If you cannot make a call, that means you are dead. Diba? Hindi ko malaman kung threat or what, na parang gusto akong patahimikin. Hindi raw ako makatawag sa kanila, that means I'm already dead. Ewan ko, hahanapin ko po yan sa message ko. Hindi niyo ako mapapatahimik. Noon nga, hindi ako natatakot eh. Ngayon pa kaya, matanda na ako. At na-enjoy ko na ang lahat ng privilege bilang isang tao sa mundo. I'm not afraid anymore. Ayun lang ang kaya niyong gawin eh. Yung manakot, yung mag-threat. Mga kababayan, pasensya na, heto na ako. I'm so serious about the matter. Kasi alam niyo, sa totoo lang, maganda na ang buhay ko rito sa UK. Pero dahil sa pagmamahal ko sa bayan natin, I cannot stop myself. I want you to enjoy. I want the Philippines and the Filipino people to have a good life. Maranasan man lang ang maalwan na buhay dyan sa Pilipinas. Kaya hindi po ako humihinto. Tapos meron pang isang nag-comment, Dilawan. Ba't ka nandiyan dyan sa UK? Ba't ba hindi ka bumalik dito sa Pilipinas? Oy, Gonggong, I have my personal life. Kaya ako nandito para gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya sa Pilipinas. Alam niyo ang ginagawa ng ating Pangulo? Yung mga infra na yan, tulad ng ginawa ng Marcos noon, ayan po ang makakapagbigay ng sustainable development sa atin. Magkakaroon po ng napakaraming trabaho sa Pilipinas after all of those projects. At yun pong middle class lalakas po. Ayan po ang gusto mangyari ng ating Pangulo. Idodrawing ko lang po kung ano ibig ko sabihin ha. Sige, kuha ako ng ballpen at kapirasong papel. Magdodrawing po ako triangle. Yan ha. Yan, triangle po yan, mga kababayan. Kung nakikita nyo. Ipapakita ko lang po yung disparity ng mayaman saka sa mahirap. Heto po mga kababayan, kung nakikita nyo ng malinaw. Heto pong yung maliit na triangle, pinakatuktok, maliit na porsyento. Yan po yung mga mayayaman sa atin. Mga Ayala, mga Zubel, mga Henry C., Sumalangit Nawa. Ayan, yung mga Tapos heto yung middle class natin, konti. Middle class. Or heto, maring lower middle class, tinatawag. Heto naman yung malaking porsyento, heto po yung mahirap. Yung malaking porsyento ng triangle. Ang gusto mangyari ng presidente, hetong middle class from here, up to here, lumakas. Maging konti na lang po yung mga, yung mga kababayan na tinatalagang, yung tinatawag po na nasa grinding poverty. Yung maliit na porsyento na to. Ang gusto po niyang palakasin ng ating Pangulo, itong middle class. Gawing 80%. Kasi ang middle class po, yun po yung mga taong kahit papaano kumakain ng 3 beses sa isang araw. Na kahit papaano nakakabili ng gamot. Yun po ang gusto niyang palakasin. At ang kanyang approach dyan ang build project. Tulad po ng ginawa ni Marcos nung panahon. Even during the time of martial law. Ang dami pong proyekto pinahinto ni Cory. Alam niyo sa last vlog ko, napaiyak pa nga ako sa totoo lang. Sa sobrang awa ko sa mga kababayan natin na 30 years na napagkaitan ng ganyang proyekto na di sana nakapagbigay sa kanila ng magandang buhay, mga employment sa Pilipinas. Nang dahil po kay Cory, naghirap po mga Pilipino at maraming nag-abroad.
At dahil po nag-abroad, wala ang mga magulang na pariwara ang pamilya. Ang isa pang masakit niyan, nung time na yon, wala nang, yung paglaganap po ng droga sa Pilipinas, hindi na po matigil-tigil. Kasabay ng walang trabaho, the people turn into drugs, ginawa nilang business. Ay, is this the life that we deserve? Kailangan po tayo mga DDS, magkaisa po tayo. We have to rally behind our president. Kasi alam nyo po, ang presidente napakaraming kalaban. CIA sa Amerika, mga dilawan, mga bilyonaryo. Ngayon, Facebook. Tanong ko na lang mga ka-DDS, dito sa Facebook, tatanong ko lang, diba? Sabi nila noon, I cannot think the life without ABS-CBN. Ngayon, ilang buwan na pong nakalipas. We live the life to the full without ABS-CBN. Ngayon naman ang tanong ko, kung kaya nyo bang mabuhay ng walang Facebook? Pero sana naman, wag dumating yung time na pati itong YouTube maapektuhan. Mapasok ng yellow virus. Kasi ang social media na lang po ang ating means to expose but whoever is needed to be exposed. Dito po tayo nakakapaghayag ng ating saloobin, yung disgusto po natin sa mga, lalong-lalo na sa mga opposition. At heto po ang means of communication natin sa mga taong gusto nating magkaroon ng kamalayan sa mga nangyayari sa buhay-buhay, lalo na sa pinaggagawa ng mga opposition. Ayun ako mga kababayan, malayo pa po ang laban, hindi po natin alam kung nasan po nakaposisyon yung ating kalaban. Ngayon heto naman po, Facebook. Nang Lunes lang po sinabi ng ating presidente yung kanyang sama ng loob dahil tinake down po ng Facebook, ng fact-checker ng Facebook, ang advocacy, ang network ng military and police sa Facebook. Is this a coincidence? No. Feeling ko, ano yan nagsanib puwersa na naman yung mga kampo ng kadiliman. At kasabot po itong isang lawmaker na Democrat yata yan, si Susan Wild, na kamakailan lang ay sinabi niyang brutal regime si Duterte. Kaya gusto niyang ipaputol ang financial assistance sa military and police sa Philippines. Ngayon gusto pong ipaputol ng lawmaker na to na si Susan Wild, na kamakailan lang ay tinira ko sa aking vlog. Kuda ng kuda, hindi po niya alam kung anong tunay na nangyayari dito sa Pilipinas. Diba, months ago, sinabi nila, kailangan pakawalan si De Lima. She is a political prisoner. Hindi po. De Lima is detained because of her involvement in the big drug syndicate. Baka nga siya nga ang drug queen Diba? Kung nakinig po sila sa mga nag-testify, mga ebidensya, lahat, anong nangyayari? Saan sila nakikinig? Sa Vera File? Sa Rappler? Napaka-bias. Alam niyo yung kung sinasabi ko nga, kung normal ka na tao, you should learn how to listen both sides. Yun po yung norm ng normal na tao. Ang ibig po sabihin, mga abnormal po to. Si Susan Wild, yung mga opposition, Vera File, Rappler, Inquirer. Mga kababayan, tayo na lang pong inaasahan ng ating Pangulo para maging lakas niya. We should rally behind him. Kahit ano pong pwersa nang gagaling sa kahit saang position, nakaposition, merong left and right sa likod. Hindi po natin malaman kung kailan sila aatake. Tulad ngayon, si Trillanes, tahimik. Hindi po natin alam, baka meron nang namang niluluto yan. Pasabog, ano bang pasabog? Yung mga fake news nila, black propaganda. Yung Bikoy nga nila, hindi nag-materialize. Tapos, binisto sila ni Bikoy. Ano kaya ang susunod na palabas? Ang Manila Bay, paninira nila, Dolomite issue, hindi rin kinagat. Sino nga ba yung pangalan ng Facebook fact checker natin? Si Claire, ano yun? I-research ko nga kung ano yung pagmumukha niya. Saka kung natatandaan nyo po, ang Facebook tinanggal po nila yung pabunan, yung FAI. Alam niyo yung pabunan, hindi ko lang talaga malaman kung bakit hindi pinansin sa Pilipinas. Kasi yon, ting pumupunta ako sa page nila, nakaroon po ako ng pag-asa. Lalo na yung pandemic natin, nasa highlight tayo ng pandemic.
Doon man lang nagkakaroon ako ng pag-asa. Sabi ko, meron palang gamot na maaabil sa Pilipinas kung naaprubahan yan. Kaya matagal na po namin sinasabi na si Duque, President Duterte, si Duque po, ba't hanggang ngayon, kapit tuko dyan? Alam ko may kinalaman siya dyan eh. Pakutsaba ng inyong DOH Secretary ang mga dilaw. Kung di po nyo napapansin, wala pong nagkikriticize kay Secretary Duque tungkol sa mga kapalpakan niya. At alam ko rin po, nararamdaman namin, ang FAI ay ang may kagagawan niyan si Duque. Hindi po natin alam kung si Duque po kakutsaba ng mga big pharmaceutical company here and abroad. Sa inyo na rin ang galing, Mr. President, ang mga big pharmaceutical company sa ibang bansa. Humihingi po ng down payment, napakalaking halaga, doon sa vaccine na hindi pa naiimbento. Hindi pa naiimbento gusto na ng down payment. Siguro sa tansya ng ating Pangulo, hindi natin kaya yung laki ng down payment na hinihingi. Ganyan po ka-grid. Hindi po natin alam kung ang mga dilawan, kakutsaba, pati ang mga big pharmaceutical company sa Pilipinas at sa abroad. Napanood ko po yung mga ibang video, certified dilawan po ang head ng Facebook natin, mga Facebook fact checker daw. Anong chinecheck nila? Yung mga fake news nila? Ayun ba yung fact checker? Pag sinasabi kong fact, yung katotohanan, ibang klase, baka mali yung aking pronunciation yung katotohanan na nag-iimbestiga, nagmumonitor, yun yung fact checker. Pero hindi po, ang nangyayari po, napaka-bias. Pinasok na po ng dilawang virus ang Facebook. Ito na nga lang, kamakailan lang, di ba? Ng Lunes, nagsalita si Pangulo. Talagang inaccuse niya yung Facebook na why they let it to happen. Samantalang pag sinasabing advocacy, ito po yung interest po ng taong bayan, interest po ng nakararaming tao para sa kapakinabangan, para sa benepisyo po ng maraming tao. Why you have to take it down, sabi ni Duterte. At the moment, there are 76 million Facebook users in the Philippines as of 2020. Ang hirap kasi sa Facebook, hindi po natin alam kung ano yung mga pulisiya nila. Sila lang po ang nakakaalam. Pero dahil ito po ay social media, hindi po maiiwasan na hindi mo ma-check lahat yan. Kung, ang dami mga fake news dyan lalo na yung mga dilawan. Tapos ngayon, you are being biased to our president na gumagawa ng mabuti sa bansa namin. Kaya Mark Zuckerberg, you have to think about it. Kailangan i-check mo yung mga tao mo. Ay nako, kawawang Pilipinas. Hindi nyo ba napapansin mga ka-DDS? Recently lang si Susan Wild nagsalita. Tinutukoy niyang brutal regime ang Duterte. Tapos ikakat daw nila yung funding sa military and police sa Pilipinas. Ngayon heto naman, yung government advocacy. Yung tinake down po nila yung network ng military and police po natin na nasa Facebook po. May kaugnayan po yan. Heto na nga po mga ka-DDS, hindi nyo ba nararamdaman? Nagsasanib pwersa na naman sila. At ginagamit po itong malalaking network na to, tulad ng Facebook. Kasi at the moment po, Facebook ang pinakamalaki. Yun po yung pinasok ng mga yellow virus. Diba, natatandaan nyo po, sinabi ni Grace po noon, kailangan daw agree siya, natanggalin yung mga fake news doon, yung mga kumukontra sa kanila, para maiwasan po yung fake news. Sino ba ang nagpe-fake news? Di ba kayo lagi? Sila Lenny, yung mga opposition? Di ba kayo ang napaka-bias? Tapos ngayon, inaakusahan nyo ang gobyerno na nagpe-fake news sa inyo? Dahil ba nasasaktan yung mga ego nyo? Mga napaka-ganid nyo, napaka-greed nyo? Finally, meron tayong gobyerno na gumagawa para sa ikabubuti ng mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga mahihirap. Obvious na yung pinipigilan nyo yung pag-asenso ng bansa. Gusto nyo ang mga Pilipino manatiling mahirap, uneducated, kaya lahat ginagawa nyo. Pating social media or parang yun na lang yung pinaka-outlet namin, lalo na kaming mga DDS, para ilabas ang aming mga pamanan loob sa mga ginagawa ng mga oposisyon, or para ma-expose yung mga kabalbalan nyo. Ayan, pinasok na ng yellow virus, nakakatakot po ito. Mark Zuckerberg, nako, ang aming presidente napaka-popular.
Baka maramdaman nyo yung galit ng mga Pilipino. Napakarami pong Pilipino dyan sa Amerika. Saka ngayon pa lang sinasabi ko na mga ka-DDS, total naman ako sa YouTube ako nag-upload sineshare ko lang po sa Facebook. Ang YouTube at least hindi bias, nakakapag-upload po tayo. May mga policy sila nababasa natin Hindi katulad ng Facebook, hindi natin alam kung anong pulisiya nila. Sabi nga ni Duterte, you cannot tell us, you cannot dictate us what policy we have to impose in our country. Yan, nagalit mo si Tatay Digong. Panoorin po muna natin ng konti yung sinabi ni Tatay Diggs, tungkol sa Facebook, kasi galit na galit po siya Ito po. Facebook, listen to me. We allow you to operate here, hoping that you could help us also. Now, if government cannot espouse or advocate something which is good for the good of the people, then what is your purpose here in my country? What will be the point of allowing you to continue if you cannot help us? We are not advocating mass destruction. We are not advocating mass massacre. It's a fight of ideas. Tapos yung left, in-encourage kayo, then you believe in the left, and to the point of almost make a sweeping move to yung sa health, website ng health, military. We're fighting a war. You know, Facebook insurgency is about overturning government. What would be the point, I said before, in my eyes, and apparently from the drift of your statement or your position is that it cannot be used as a platform for it's so convoluted, I cannot understand it. Tell me kung bakit hindi ko magamit para sa kapakanan ng taong bayan. If government cannot use it for the good of the people, then we have to talk. If we are promoting the cause of the rebellion, which was already here before you came, and so many thousands of my soldiers and civilians dying, then if you cannot reconcile the idea of what your purpose is or was, then we have to talk. You cannot lay down a policy for my government. I allow you to operate here. You cannot bar or prevent me from espousing the objectives of government. No government in this wide world espouses killing or execution or whatnot. But you know that there is a left, the left is the National Democratic Front. Is there life after Facebook? I don't know. Pero mag-usap tayo. Sige mga kababayan, kayo na lang po bahala mag-comment. Baka gusto niyo pang dagdagan yung aking mga sinasabi rito na pwede ko pang malaman, pwede kong sabihin sa next vlog ko. Gagawin po nating topic. Bantayan po natin ang ating demokrasya. Kasi tayo pong makikinabang nito pati po yung mga next generation. Kung di po natin babantayan to, kawawa po, talagang talagang pupulutin na tayo sa kangkungan, mga ka-DDS. Kasi ang talagang aim ng mga opposition na binabayaran ng kung sino man yung nagpapandyan sa Amerika, ang aim po nila, manatili po tayong mahirap para hawak po nila tayo sa leeg at ang Pilipinas po maging kingdom nila. Sila po yung magiging hari at reyna. Yan po ang gusto nila mangyari. Na manatili tayong bobo at tanga sa mga nangyayari. Kaya ang Facebook, pinatake down po nila. Gusto po nilang mag-thrive yung communism sa Pilipinas.
na alam nating lahat na exposed na si Ninoy Aquino ang may kagagawan. Best friend po niya si Joe Masison na nagpapasarap sa Netherlands. Yan po ang totoo niyan. Sige mga ka-DDS, hanggang dito na lang po. If you like my video, please like, share, and comments. At kung di pa po kayo nag-subscribe, please subscribe na sa aking channel, The DDS Forever Channel, para maging updated po kayo sa aking pang mga latest video. So kung magandang araw, marami pong salamat.